Next, distribution. So, anong makikita natin dito? Itong P, Q, R, and yung arrow T. So, dito siguro kailangan kong i-explain, no? Yung P, Q, and R are important concepts sa normal distribution. So, kailangan natin ulit mag-draw. Now, to explain P, Q, and R, visualize muna natin kung anong ibig sabihin ng normal distribution na ito. Now, let's say, this represents yung height ng Filipino people. So, syempre, marami kayong average. So, let's say yung average natin ay 5'5". Tapos, let's say sa left end, ito yung mga short na people. So, let's say, ano bang pwede? 4'10". Yan. Tapos, sa right end naman, ito yung mga matatangkad. So, let's say, mga nasa 6 foot. Now, yung P represents yung area ng graph less than that of a given value. So, let's say, hahanapin natin yung P ng 5'7". Okay? Ang area corresponding to that is ito. Everything less than 5'7". Or kung anong proportion ito sa buong area ng ating normal curve. At kabaligtaran naman siya ng R. Kapag ang hinahanap nyo ay R ng 5'7", ito ay lahat ng values greater than yung height na 5'7", or kung ano yung proportion niya with respect sa buong area ng ating normal curve. Now, lastly, yung Q would mean yung distance lang niya from the mean. So, kapag ang hinahanap nyo ay Q ng 5'7", ito yon. From the mean, papunta sa given value natin. So, few things to take note, hindi talaga siya Q ng 5'7", pero kailangan nyo muna kunin yung z-score ng 5'7", then i-input siya sa calculator as Q ng z-score ng 5'7". Pero that is already deep into the topic of normal distribution. Para sa calculator technique video na ito, hanggang dito muna yung pag-uusapan natin. Just to explain kung ano yung P, Q, and R. So next, itong arrow T. Now, arrow T converts yung ating normal value into a z-score. So, yun yung sinasabi kong from 5'7", kung ano yung corresponding z-score ng 5'7", para ma-input nyo siya sa functions PQ and R. So, sana natulungan kayo ng video na ito. If you want more tips like this, subscribe kayo sa aming channel for more future videos. Thank you for watching.